Hello mga kahabibi, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kahabibi, it's a morning time. It's around 5 o'clock in the morning. As you can see, the sun is rising, see, on my back. And I'm here in the rooftop and we're talking about Miss World 2025, Miss Thailand. Miss Opal was really deserving to win the crown, and you know, she really worked hard on it, and this is the fruits of being determination. And of course, she's a really a kind of lady that I really admire the most. Napaka down to earth. She's really down to earth, and of course she's really enjoying the competition from the beginning and till the crowning moment. And as you can see guys, Miss Thailand, Miss Opal are third runner up, was third runner up, I'm sorry, was the third runner up in Miss Universe 2024. And it was too sudden kasi nga 'di ba, alam naman natin nangyari mga kahabibi, 'di ba, na dethrone siya. She got dethroned for being getting the Miss World, to compete the Miss World. And of course hindi pa daw na yung reign niya as a Miss Universe third runner up. So there's a lot of things that nakaka-struggle at nakaka-stress kay Opal, but Opal are really near to the Filipino beauty pageant, and to Filipino lovers na talagang na-inspire sa kanya. Even me mga kahabibi, talagang nakita ko yung sipag niya, tiyaga, at of course wala siyang sinasabi about the organization of Miss World, Miss Universe, kasi nga 'di ba na-dethrone siya. So what she did is just to focusing about what she really wanted to pursue, 'di ba? Nung nag-comply siya at nag-ano siya ng Miss World, wala na pong competition na nangyari. Talagang inano na rin siya ng TPN, kung hindi ako nagkamali, yung organization na nag-handle ng Miss World, na siya yung ilalaban. And of course, alam ko naman talaga from the beginning na talagang itong si Miss Opal ano siya guys, parang pangmasa talaga yung ganda niya, yung beauty niya. Alam mo yung tao na walang gustong lang to make pride for the Thailand, yung sa bansa nila, para to bring the crown and make pride, na alam natin yung struggle ng buhay ni Opal. Alam natin yung nangyari sa kanya sa Miss Universe, and which is wala rin po tayong karapatan na husgaan kung ano yung gusto ng organization ng Miss Universe, kasi nga their role. So yun yung masusunod. So para sa akin lang naman, maganda rin yung turn ni Miss Opal, na mag-compete siya Miss World. And wala ako na-expect ko, pero 'di ba, hindi ganun yung support, na alam mo yun, na mananalo ba siya o hindi, pero talagang ginawa niya lahat para lang manalo guys. And of course ngayon, yun yung hard work, yung fruits of hard work ni Opal, na talagang ang ganda ng niya, yung pasalubong, yung pagsalubong sa kanya, talagang maano rin naman ang organization ng Miss World, na talagang deserving talaga itong si Opal. And Opal did hear her side, win or lose. Alam natin na talagang ginawa rin din. Maraming mga basher na nagsasabi na bakit si Opal hindi nag-compete ng local nag-compete para talagang di ba, yung parang standard way on how they compete like in the Philippines. Para sa akin naman kasi, ang organization kasi yung nasusunod. Organization. If the organization really want you to represent your country, so whether kung mayroon bang magaganap na local competition o wala, so para pa rin yan sa organization. Sila yung magsasabi kung ano talaga yung gagawin. And of course si Miss Opal naman, na-comply naman niya yung mga kung ano yung gagawin, kung ano yung dapat na i-comply. And of course para sa akin talaga, naiiyak ako guys. I'm just like getting to cry when Miss World Thailand winning the crown, for the past 72 years. Ngayon lang talaga first ever crown for Thailand. And of course si Miss Opal naman, deserving niya yung parade na yun. Para sa akin, talagang worth it yung pagod niya, worth it yung puyat niya, worth it yung pagka niya, di ba, pagka yung na-dethrone siya sa third runner up. Parang nakakasad nung una,
Pero kung ganun yung nangyayari, so dapat lumaban tayo guys. So yun yung parang role mo din na kahit anong mangyari, dapat kung ano yung magpapasaya sa iyo, gawin mo. Kung yung mga bagay na yun ay papasaya sa iyo, so gawin mo kasi nga, 'di ba? Ah, hindi talaga nila parang sa akin kasi madaling magsabi na kaya ko to, pero yung mag-compete ka na sa dami-dami 80 plus na candidate, and of course talagang gustong-gusto mo talagang manalo, i-enjoy mo lang yung ano mo, yung pag-compete mo. And Miss Opal talaga, alam ko from the beginning, talagang ginawa nyo lahat. Talagang nakita mo yung hard work niya, nakita mo yung eagerness niya na manalo. So deserve niya kung ano yung ibibigay sa kanya, kung ano yung mga mayroon siya ngayon, deserve niya yan. And of course, Opal is always Opal. I really love Miss Thailand. From the beginning, I support Miss Thailand and also Miss Philippines. So talagang sila talaga yung mag-last standing na sana. Pero yun na team Miss World Asia si Miss Philippines, and I'm proud for that. And of course, maging masaya na lang tayo kung ano yung result. Kasi talaga, mga kahabibi, talagang si Opal talaga deserving sa crown. Wala akong masasabi, wala akong talagang Thailand deserve the crown, and I support for Miss Opal for winning the Miss World. And I know how it's really tough. Ang hirap po manalo, So, para sa akin, napakasaya at napakaluwang sa puso natin na siya yung nanalo. And I'm proud to be an Asia. So, happy ako na si Miss Thailand yung nanalo, and 'di ba? Deserve din naman niya kasi 'di ba yung pagod, puyat, yung sakripisyo niya, yung mga ginagawa niya mga kabi, 'di ba? Ang daming mga basher, ang daming masasakit na salita, pero yan lumalaban si Opal. So ngayon, 'di ba, parang kahit tatanda na si Opal, kahit ano, she's still the first ever Miss World in Thailand. And of course, si Megan Yang, 'di ba? Kumbaga walang makakaano sa corona nila, sila yung una. So, alam kong may paparating na Miss World, may mananalo pa sa bansa natin, sa bansa ng Thailand. Pero 'di ba, yung kung ikaw yung pinakauna, ikaw talaga yung ano, 'di ba? Whatever na tatanda ka hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yung corona mo, dala-dala mo, hindi na magfi-feed yan, hindi na mawawala sa iyo. Ikaw talaga yung first na nanalo ng Miss World. And of course, 'di ba? So mga ganung mga ano nga Bino, parang naiisip ko lang talaga, yung Miss World talaga ang hirap manalo. Yung Miss World talagang suntok sa buwan na manalo ka. Ang dami talagang competitor, ang daming mga kandidata na talagang deserving na manalo. Pero dito talaga lakasan ng loob talaga, na talagang kung gusto mong manalo, gawin mo lahat. So, para sa akin talaga, si Miss Thailand talaga, napahanga niya ako. From the beginning, from the starting, alam mo yun, yung naditron siya sa Miss Universe third runner-up. I was so upset about it. But, para sa akin din naman, kung talagang yun talaga yung decision ng organization. So ano na lang natin, respetuhin na lang natin. At of course, 'di ba, hindi rin naman talagang, 'di ba, ang bait ng Diyos sa kanya, ang bait ng Diyos kay Miss Opal. And of course, si Miss Opal talagang lapitin sa Pilipino, 'di ba? Yung mga designer niya, yung mga most of her print, taga Philippines, yung parang talagang socialized na siya. At of course, she really understand about what happened to the world, na yung alam mo yun, yung mga sagot sa kanya, yung mga tanong niya, kahit na talagang na-handle niya ng mula sa puso talaga yung sinasabi niya. So para sa akin, I'm proud to Miss Opal, I'm proud to Miss Thailand, Miss World 2025, and she's really deserving. And I hope that Thailand giving her a good thing na talagang she deserved naman, na sana ma-handle nila ng maano na si Miss Thailand, Miss Opal, na mabigyan nila ng project, mabigyan nila kahit matapos na yung reign niya sa 2026. Pero sana, alam ko namang talagang hindi nila iiwan sa iri si Opal. And of course, I'm so proud that nanalo siya. She win for her hard work. So deserve niya na ibigay sa kanya yung respeto, ibigay sa kanya yung karapat-dapat, kung ano ba yung dapat ibigay sa kanya ng mga project, ng mga etc. Lahat. Kasi, di ba, ang hirap po manalo sa Miss World. And of course, Miss World yan, di ba, pag mag-compete ka dyan, napakahirap. Yung Miss Supranational, Miss Earth, Miss World, Miss International,
So yun yung mga ano na talagang suntok sa buwan talaga ang hirap. Miss World pa na talagang si Madam Jolia talagang ay, ano niya talaga, tusok sa. And of course, may kanya-kanya silang history about their life, about kung bakit sila nag-compete ng Miss World. So may mga ano sila advocacy na talagang nakakaantig ng puso. Lahat sila may mga pinaglalaban na good project na gusto nilang gawin, yung organization na gusto nilang tulungan. So, happy tayo sa Thailand. I support Thailand. I love you, Miss Opal, and I hope na always safe ka, and of course, you deserve it. So, rock and roll. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Just click subscribe.